po sa video, pinakita po yung sacrifice ng ating Panginoon. Jesus is the way. He is the truth. And He is the life. Turn to our Father. Kailan po? Now. Now. Perfect. Repentance is the soil in which forgiveness flourish. Nilagay ko yan sa FB para mayroon man lang, wala man lang na-input, nanghingi ako ng input doon. Wala. God bless us. Amen po, praise God. Alam po lahat po tayo ay na-bless tungkol po sa ating topic about repentance. Di ba nga po, when we are in Christ, we are dead into sin, we are alive in Jesus Christ. Di ba po ba? Sino po yung matapang na sundalo na gusto mo magdagdag? Any revelation from the Lord? Inputs po. Di ba po sa Bible nakalagay po doon, ano po ba yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. So, paano po ba natin malalaman if we are spiritually matured? Ano po ba natin malalaman? Kapag inaayawan na natin ang kasalanan. Kasi, pag tama ang espiritu natin, yung espiritu natin na nasa ating Panginoon, yung Holy Spirit na nasa atin, pag nadidetect yan para yung yung sa pag pumasok ka, pag may kasalanan ka, pag may ninakaw ka, tutunog yan. Ganun din po yun. Nadidetect ng Holy Spirit kung may ginagawa kang kasalanan kasi nagigilib siya. So, any inputs? Tungkol po sa repentance, meron po ba kayong na-experience regarding repentance or may nakilala po ba kayo na kung paano kumilos ang ating Panginoon sa buhay nila at nag-repent? Ikaw, kuya? Sige. Katog eh. Katulad ng sinabi ni Sister Lisa May kanina, kung narinig nyo yung sa Revelations 3:3. Ano ba yun, bro? Tingnan mo yung Revelations 3:3. Ito. Ayan. Sige po, pakibasa po. Remember therefore what you have received and heard, obey it and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief and you will not know at what time I will come to you. Yun po, di ba? Hindi na ko sinasabi ng Panginoon. Huwag na po natin siya ipagpabukas. Kumbaga, hindi natin alam kung kailan siya darating eh. Di ba? Darating na lang siya, hindi natin, in God's time nga sabi nila. So, minsan, inaaya tayo ng mga kaibigan natin, o isama kayo sa gawain namin, sa Bible study namin, sa church namin. Sasabihin niya, bukas na lang, may gagawin ako, maglalaba ako. O, may nag-aaya sa akin ng sine eh, di ba? Pero ang pinapagpabukas niyo yung para kay Lord talaga. So, one time, mararanasan natin katulad ng sinabi niya sa word niya na maybe tomorrow is too late. Di ba? Hindi natin alam, yung bukas na sinasabi natin, biglang dumating na si Lord talaga para kuhanin tayo. Asa na? May iwanan ka na. May kita mo yung mga kasama mo nag-aaya sa'yo. Papakit na kay Lord, tapos ikaw andito ka. Nagdurusa at nahihirapan, di ba? So, sa tulad sinabi niya, huwag na natin pagpabukas. Now na. Di ba? I-accept na natin siya. At mag-turn away na tayo sa wicked ways natin. Yun lang po kay God. To God be the glory. Amen. Sino po kung gusto magdagan? Dagdag ko na rin po. Dagdag ko na rin po nasa Revelation din. Yung sa last chapter po niya sa 22. Ilang beses po dito sinabi ng Lord dito sa topic po, Jesus is coming. Sabi po niya sa verse 7, Behold, I am coming soon. Blessed is who keeps the words of the prophecy in this book. Tapos sinabi na naman niya sa verse 12, Behold, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, and the beginning and the end.
Tapos sabi po niya, then he told him, do not seal up the words of the prophecy po of this book because the time is near. So talaga pong darating, hindi nga lang po natin alam kung kailan po talaga, pero si Lord po nagsalita dito that I am coming. So dapat po talagang mag-ready po tayo dahil sabi nga yun po, yung ang pagdating ng Panginoon ay parang magnanakaw siyang darating na wala po nakakalam kung kailan po talaga. Ang importante po talaga, ngayon pa lang po, ang napakabuti talaga ng Lord, na binibigyan niya tayo ng warning, at para takutin tayo, kundi paghandain po tayo sa kanyang pagdating. At ang gusto po pa ng Panginoon na hindi nga tayo parusahan, kundi makasama niya po tayo sa sinasabi niyang buhay na walang hanggan. Amen. Pinupuri ko yung Diyos sa buhay ni Sister Lisa May kasi talagang tunay by grace talaga tayo lang nakakatayo dyan. Kasi nung una rin akong tumayo dyan, nangangatog talaga yung nalalaki yung ano ko. Pero purihin yung Diyos kasi naipaliwanag niya ito na maayos at confident siya. Hindi ko nga siya nakitang na nanginginig eh. Purihin ang Diyos, no? Lahat po tayo makasalanan. Sabi po sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, walang taong exempted dito. Maliit, malaki, kasalanan sa Panginoon. At kung tayo'y makasalanan, tayo'y patay. Naniniwala po ba kayo patay tayo pag tayo makasalanan? Consider tayong patay spiritually. Any moment, pwede tayong mamatay. Wala tayong protection, wala tayong divine protection, wala tayong relasyon sa Diyos. So, anytime, pwede may mangyaring masama sa atin. At sabi nga sa Romans 3:26, for the wages of sin is death. Sabi niya, yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero nung tinanggap natin ng Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, tayo'y patay na rin. Naniniwala po ba kayo ron? Pero patay tayo sa kasalanan na. Sabi nga, itong buhay na ipinamumuhay ko ngayon, hindi na ako ito. Ito na yung buhay na ang Panginoong Hesus na nakatira sa akin, na namumuhay sa akin. Kaya, dapat talaga, kung may nagawa tayong kasalanan at nakakagawa tayo, ano po ba itong kasalanan to? Hindi lang to yung kasalanan na common sa tao na pumapatay ng tao, magnanakaw, or nangangalunya, or nungungupit, or nag-iisip ng masama. Ito, ang kasalanan po, ito lahat po ng sinasabing kasalanan, ito po yung lahat ng hindi will ng Panginoong Diyos sa ating buhay ay ginagawa natin. Yung hindi will niya, yun ang ginagawa natin. So dapat, yung will niya po yung gagawin natin. At dahil nandito pa rin tayo sa mundo, talagang hindi tayo exempted dito sa kasalanan, pero napakabait ng Panginoon, no? Talagang by grace. Kaya binigyan tayo ng pagkakataon na every time na magkakasala tayo, pero wag natin itong gawing ang tawag dito, lisensya na gawin ang kasalanan, no? But every time na magkakasala tayo, He is faithful and just to forgive our sins. Kaya lumapit po tayo sa Diyos. At wag naman natin itong gawing lisensya na pag nagawa mo yung kasalanan na yun, huwag mo nang talikuran mo na yung repentance nga. Ang repentance, turning away from that sins, and huwag mo nang gawin yun. At, ano pa ba? Yun lang. Ako na, siguro na mo na yun. Sino nanood nung anniversary presentation ng worship family? Taas ang kamay. Wala yan? Lahat? Sino? Sige nga, kung nanood kayo, anong part yun, no? Yung merong nakaupong gano'n? Saan part yun? Yung evangelism. O, yung saan, ano? Saan? Sa tomorrow. Sabi niya kapag, wala na raw akna, wala na raw tomorrow. So, dapat magbago na. Huwag niyong dayahin yung nandun. Pinili yung boyfriend niya. May katotohanan po yung kwentong yun. Maaari po na sabi na ngayon,
Magcha-church ka, hindi, maglalaba ako. Magcha-church ka, hindi, manonood ako ng Pacquiao. Magcha-church ka, mag-church tayo, gawain tayo, hindi, matutulog ako. Huwag na po natin pagpabukas-bukas kasi makabukas huli na. Sabi nga po, yung kayamanan natin, isang sunog lang, malaking-malaking mong bahay, tupok yan. Yung napakalakas mong pangatawan na gawa ng fitness first, isang flu lang, ilang tang gulay ka rin, di ba? Yung isang trabaho mong napakaganda, biglang madaling malugi yung kumpanya, so wala po tayong protection, wala po